So, dito guys, binibigyan kayo ng chance ni universe para matupad naman mga kapiksi yung inyong mga pangarap sa buhay, yung mga dinadasal nyo. Ito para ano to guys, mga mini manifestation or mga bridge of incident. Gusto ko siyang tawagin na mini manifestation, pero it's manifestation. Ang tawag doon, parang movement, no? Movement ng mga manifestation mo. Kung meron kayong mga dinadasal, kung meron kayong mga minamanifest, mga pinagpapanata. So, kaya ko siya tinatawag na mini manifestation kasi parang partial siya. Ibig sabihin, hindi pa buo, no? Hindi pa buong 100% manifestation. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayon November 1 to 15 para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo. So meron tayong justice, mga kapiksi, for some of you guys, kung kayo ay nabiktima, no, ng mga negative circumstances, feeling nyo nalamangan kayo, feeling nyo ayun nga, naging biktima kayo mga kapiksi, huwag kayong mag-alala kasi makakamit nyo rin yung tamang justice or tamang hustisya para sa inyo mga kapiksi. And iwasan nyo rin, no, another message nito guys is iwasan nyo rin yung pagiging judgmental, no, sa ibang tao. Kailangan palagi tayong nasa gitna lang mga kapiksi. Huwag tayong husga ng husga, especially sa social media, especially kung hindi naman natin kilala yung mga tao, guys, no, hindi porket nasa internet sila, hindi porket sikat sila, hindi naman natin alam kung ano yung totoong nangyayari sa loob ng buhay nila. Wag natin pagbasihan yung nakikita lang natin or yung mga naririnig lang natin sa mga interviews, diba? Sometimes meron pang mga mas malalim na untold stories, kumbaga. So iwasan yung maging judgmental, kagaya din na parang ayaw nyo rin na ma-judge kayo ng ibang tao, guys, okay? So ayan yung first message for you Aquarius. Another message guys, ito naman, mag-ingat, no, merong aksidente na maaring maganap. It's either maaksidente ka or maaksidente yung mga mahal mo sa buhay, okay? So ito naman, kaya nga siya aksidente kasi hindi sinasadya, hindi natin alam kung kailan mangyayari or kung paano, 'di ba? So basta mag-ingat na lang mga kapiksi sa lahat ng pagkakataon. Minsan kahit sa loob ng bahay, 'di ba? May mga nadudulas, 'di ba? Lalo na sa CR. So basta ingat-ingat, dahan-dahan lang palagi sa pagkilos mga kapiksi. And another message guys, wow, so ito napakaganda lang mensahe nito guys. Ibig sabihin nito, magtanim lang kayo na magtanim, no, dahil dadating din yung panahon guys, lahat ng itinatanim nyo aanihin nyo rin in the future. And sino bang makikinabang ng mga tinanim nyo guys? Syempre kayo din, okay? So make sure na yung tinatanim nyo sa hardin nyo, syempre positive, hindi negative, no? Yung hardin nyo, yun yung isip nyo mga kapiksi, no? Diyan kayo magtatanim sa isip nyo. Excuse me. Magtatanim kayo ng mga positive thoughts, ng mga positive na mga desires para magtamasa kayo ng mga positive na outcome din mga kapiksi. And ganun din sa 3D nyo, sa physical reality nyo, dapat yung tinatanim nyo in line dun sa mga desires nyo. Guys, ibig sabihin nakasunod, alinsunod, no, dun sa mga pangarap nyo sa buhay. And kung gusto nyo kunwari, yumaman, umunlad at umasenso, anong itatanim nyo? Syempre dapat yung kasipagan, diba? Magtanim kayo ng kasipagan, magtanim kayo ng mga magagandang gawain para kayo ay umunlad at umasenso, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga mensahe sa inyo guys. So shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng bisa mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano babalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo na email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet, Aventurin at saka Citrine yung recommended ko guys. May nakikita kayong mga link sa description box mga kapixie. So, Aquarius, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Latag natin yung spread nyo, guys. And kung hindi nyo pa napapanood yung ating 2026 pick a card, kapalaran, guys, punta lang kayo sa homepage natin, no? Available na yung reading nyo, mga kapigsin. So, this is both negative and positive, guys. Unahin muna natin yung negative, mga kapigsin. Kasi for some of you, maaring nagdadanas kayo ng mga problema. Pero itong mga problema na to, guys, magre-reach na yan ng ending, no? So, ito na yung, kumbaga, ito na yung parang climax. Parang pagdadaanan yung climax. Pag sinabing climax, guys, yung pinaka malakas, no? 'Di ba yung ibig sabihin ng climax, yung pinaka heightened na parte, no? Yung pinaka malala na bahagi ng problema or pagsubok na pagdadaanan nyo sa buhay. So, for some of you guys, maaring ganun yung dinadanas ng iba right now, pero pagdating ng November 1 to 15 guys, maaring pahina ng pahina, ibig sabihin patapos ng patapos, mga kapigsi, okay? So, at saka nararamdaman din natin dito na may mga taong handang tumulong sa inyo, kaya malalampasan nyo rin itong mga problema na to guys. So, pamilya nyo, mga kaibigan nyo, i-cheer kayo, they are there to support you, they are there to help you na malampasan nyo itong mga struggles na to, mga kapigsi, alright? So, huwag kayo masyadong panghinaan ng loob, mga kapigsi. Another thing na nakikita natin dito, guys, is for some of you, parang meron kayong mga tatalikuran na past, or this is well, from negative to positive to guys, no? Kasi nararamdaman natin na parang meron kayong mga iniiwasan or hindi naman sa tinatakbuhan pero parang lalayuan. Ang purpose nyo guys is maka-move on, makalimot, no? Letting go of the past, mga kapigsi, and parang gusto nyo na mapunta kayo sa better place or mas maayos na lugar or mas maayos na sitwasyon sa buhay. So, this is the first step, mga kapigsi, no? Kumbaga parang nagkakaroon na kayo ng encouragement sa sarili nyo na okay, tapos na, ayoko na, tapos na yung paghihirap, this time magiging ma-okay na ako, yung mga ganun, this time gagawin ko ang lahat para maka-move on ako. So, this is moving on and letting go, mga kapigsi. Okay? Alright. And on the positive side naman, ito guys, may mga bagong opportunities. Ito, magiging busy kayo guys, magiging abala kayo. Lalo na kung kayo ay nagbabalak na magnegosyo, nagbabalak na mag-ibang bansa. Kung mangingibang bansa kayo guys, definitely mag-aasikaso kayo ng mga papeles, dokumento, no? Yun yung mga inaasikaso nyo, mga papers, kaya masyado kayong busy, masyado kayong abala. Ganun din kung nagbabala kayong magnegosyo, mga kapigsi, kasi diba pag nagnegosyo, nag-aasikaso din yan ng mga papeles, yung mga business permit, or kung ano-ano mang papeles. So, medyo magiging busy or abala kayo ngayong season na to para sa inyong pagkakakitaan, whether negosyo yan or pangingibang bansa, or pwede rin na lilipat ng trabaho. Syempre kapag lilipat kayo ng trabaho guys, panibagong mga requirements na naman, 'di ba, yung mga NBI, police clearance or whatever. So nag-aasikaso kayo, mga kapigsi. Alright? So what else? Tingnan pa natin. Wow! So latag muna natin. Wow!
So, dito guys, binibigyan kayo ng chance ni universe para matupad naman mga kapiksi yung inyong mga pangarap sa buhay, yung mga dinadasal nyo. Ito para, ano to guys, mga mini manifestation or mga bridge of incident. Gusto ko siyang tawagin na mini manifestation, pero it's manifestation. Ang tawag doon, parang movement, no? Movement ng mga manifestation mo. Kung meron kayong mga dinadasal, kung meron kayong mga minamanifest, mga pinagpapanata. So, kaya ko siya tinatawag na mini manifestation kasi parang partial siya. Ibig sabihin, hindi pa buo, no? Hindi pa buong 100% manifestation. Pero those are bridge of incidents na bahagi ng inyong mga manifestation, mga kapiksi. And ganun naman kasi yung proseso ng manifestation, guys. Hindi siya instant, hindi siya biglaan. It's always a gradual process na unti-unti, no, hanggang sa ibigay sa inyo ng universe yung 100% ng manifestation nyo, guys. Okay? Pero i-claim nyo na to, guys, itong mga mini manifestation na to, mga kapiksi. And for some of you, maaari kayo magkaroon ng konting gusot sa pera, mga kapiksi, lalo na somebody na medyo immature sa inyo. Parang, kunwari, may asawa ka or jowa, parang nagkakaroon kayo ng issue sa pera kasi yung person mo, parang hindi siya masyadong mature sa pag-handle ng pera. Ganyan. Gastador. O kaya naman, lustay dito, lustay doon. So, parang nagkakaroon kayo ng issue sa pera. O kaya naman, kung sa family nyo, parang hindi masyadong nagbabudget ng maayos. Meron kang kapatid na masyadong maluho, gusto ng iPhone. Di ba ganun yung mga bata ngayon, guys? Parang lahat sila gusto naka-iPhone. Meron pa ako napanood na nagwawala kasi hindi siya nabigyan ng iPhone ng magulang niya. Android lang yung binigay sa kanya. So, nagwawala siya. So, yung mga ganong ugali, nako, basta. Pero may mga ganon, no? Parang for some of you, maaring may mga ma-experience kayo na ganon. O kaya naman yung mga anak nyo, guys, kung parang hindi nyo masyadong nasusunod yung luho, tapos inaaway kayo. So, pag mga anak, guys, dapat dyan dinidisiplina, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot na disiplinahin yung mga anak nyo, mga kapiksi. Okay? Kausapin nyo na maayos, ipaliwanag nyo sa kanila, guys, na hindi porket may pera kayo, sunod sa layaw, sunod sa luho. Dapat matuto ring gumastos ng naaayon sa pangangailangan. Alright? Okay. So, ito guys, i-mind nyo na itong mga mini manifestation na to, mga kapiksi, at saka itong mga bagong negosyo, bagong trabaho, yan. So, i-mind nyo na yan sa comment section. Ay, sorry, bubunot pa pala tayo ng isa pang card para sa inyong additional na message, guys. Sorry naman. So, spiritual maturity, mga kapiksi, no, ibig sabihin nito, guys, for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng spiritual awakening, mga kapiksi. So, yeah, okay lang yon, normal lang yon sa iba kasi sometimes we are all spirits, guys, no, in a human form. Pero sometimes yung iba sa atin, malakas yung mga spiritual senses nila, mga kapiksi. And for some of you, guys, pwedeng nagkakaroon din kayo ng parang bagong view pagdating sa mga religion, no, sa mga spiritual na learnings, ganyan, spiritual lessons. And okay lang yan, guys, dumadaan talaga tayo sa mga ganun. Alright? Okay, so yeah, comment down below if nakaresonate kayo sa mga mensahe para sa inyo, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.